Baka natatakot ka, mapaya ka sa korte. Hindi ako madaling matakot. I will never miss this. I've been preparing for this fight. Hindi ka ba pinahirapan ng kalaban mong lawyer? Let's just say, nakahanap siya ng kapatid niya. You did good earlier, ha? Pati ako naging proud sa'yo. May hudas pa lang nakapasok dito. Sinabihan ka na namin na huwag mong tanggapin yung kaso. She's a family friend. She's just doing her job. And what job is that? Ang manghudas sa pamilya natin harap-harapan? Palibasa, lahing kriminal. Ma! Hindi mo nga ba? Scammer yung tatay niya. Kaya nga nakulong eh. Si Ate Trixie, ex ni Kuya. Kahit hindi kami nagkatuluyan ni Marco, clearly, I did something right. And basically, I'm the daughter-in-law they wish they had. Ako na yung humingi ng sorry sa mga nasabi ni Mami. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi kriminal si Papa? Na-frame up siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Tapos namatay na lang siya nang hindi nalilinis yung pangalan niya. Si Papa to ah. Vanessa, may kapatid ka sa labas. Pupuntahan mo talaga ngayon ang half-sister mo? Pinatay yung nakatira dyan, si Lucas Bueno. Tukoy na ang suspect. Ma'am, si Angel Sanggalang yung hinahanap mo. Sino pa? Bakit hindi ka niya kilala? I'm telling the truth. Ito, ID ko. Ako si Vanessa Sanggalang Panganiban. Anak ako ni Eugene Sanggalang. Tatay niya. Ma'am, attorney po pala kayo. Ma'am, hindi po namin siya inaaresto. Iimbitahan lang po namin siya saglit sa presinto para po sa ilang katanungan. Anong sabi mo? Anak ako ni Eugene Sanggalang. Hindi. Ang sinabi mo, abogado ka? Tulungan mo. Hindi ko pinatay si Lucas. Inosente ako. Tulungan mo ako. Ayoko makulong. Attorney, pasensya na po. Sasama po muna namin siya. Uy, pwede po kayo sumunod. At i-endorse po namin siya kay Police Inspector Benedict Hart. Excuse me po. Third. Tara na po. Excuse muna. Excuse muna. Hindi muna kayo. Hello? Hello, love. Nasaan ka na? Tapos na kami mag-dinner. Natutulog na rin yung mga bata. Papunta ako ng San Rafael Precinct. Doon kasi dadalhin si Angel eh. Sino Angel? Kapatid ko. Kapatid? Anong kapatid? Mami, ako na-explain love ah. Sa ngayon, kailangan niya yung tulong ko eh. Sabi ng kapitbahay ninyo, meron daw siyang nakitang lumabas sa likod ng bahay ninyo. Ikaw ba yon? Sinubukan mo bang tumakas? Sumagot ka! Di mo kailangan sagutin yan. Pasensya na po, sir. Bumalik po ako sa attorney. Inspector Fajardo, at this point, she is only a person of interest. May karapatan siyang hindi sagutin ng mga tanong na hindi niya gustong sagutin. Pasensya na, attorney. For questioning lang. Bugado mo ba talaga siya?
Now that's settled, pwede mo bang iwan kami ng kliyente ko? Abogado ka pala. Siguradong matalino ka. May alam ka sa batas. Hindi lang naman dapat kami may alam nun. Dapat lahat tayo kabisadong batas. Para walang naaabuso. Buti naman dumating ka. Paano mo ako nahanap? May ninong. Siya lang kasi nakakaalam na may anak sa labas si Papa. All my life, akala ko wala kaming kahati. Wala kaming kaagaw. Na wala siyang ibang minahal. Hindi ko kilala yung papa mo. Yung tatay natin. Bata pa lang ako, sabi ng nanay ko patay na daw siya. Pinatake sa puso. Scammer daw siya. Hindi totoo yan. It was just a scapegoat. Pinaliktad lang siya ng mga kasosyo niya. Masyado kasi mabait si Pape. Kaya yan, siya yung nasisi. Siya yung nakulong. Hanggang sa namatay na lang siya. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil anak ka pa sa labas. Wala ka namang kasalanan dun eh. In fact, alam mo ba, bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng kapatid. Kaya pala sabi ni Papa, natanong niya ako kung gusto ko ba magkaroon ng kapatid na babae. Meron na pala. Yun nga lang, hindi niya nasabi sa akin. Kasi, nakulong na siya. Namatay na siya. Siguro ganun din yung mangyayari sa akin. Makukulong ako tapos mamamatay na lang. Ikaw ba ang sumaksak sa kalibin mo? Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi mo lang ako kapatid. Abogado mo na din ako. Lahat ng sasabihin mo sa akin, it will stay between the both of us. Pero gusto ko, sabihin mo sa akin ang totoo, Angel. Ikaw ba ang pumatay sa biktima? Ikaw ba ang pumatay sa boyfriend mo, Angel? Inosente ako. Hindi ko pinatay si Lucas. Naabutan ko na lang siya ng duguan. Tapos hindi siya humihinga. Ano oras ka nakauwi? 6 p.m. natapos yung shift ko. Receptionist ako sa isang spa. Tapos nakauwi ako ng 6:30. Tapos, nakita mo si Lucas patay na? Bakit di ka tumawag sa polis? O kaya humingi ng tulong sa kapitbahay niya? Natulala ako eh. Hindi ko alam yung gagawin ko. Bakit ikaw ba kapag nakita mo yung tao mong mahal na patay, hahanapin mo kung sino yung pumatay sa kanya? Hindi ko inuna yung mga investigasyon na yan. Gusto kong iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko kahit sa huling pagkakataon.